Narito po ako, tumatayo sa harapan po ninyo, hindi bilang pastor nyo. Tumatayo po ako ngayon in behalf of all the pastors para po paalala sa inyo kung gaano kahalaga ang isang pastor. Salamat po sa Diyos dahil meron pong buwan na itinakda para parangalan ang mga pastor. At kung paano po sila pararangalan, yan po ang mensahe natin po ngayon. Ang title po ng message po natin ngayon ay pinamagatan ko pong The 3 Ways to Honor Your Pastor. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Ama, salamat muli sapagkat ang buwang ito ay itinakda mo para po parangalan ang mga lingkod po ninyo. Kung sakali man na hindi nakikita yung kanilang pagpapagal, yung kanila po Panginoon o God, mga sakripisyo, salamat sapagkat ngayon pong araw na ito ay muli mong ipapahayag sa amin at ipapaalala sa amin kung sino ba sila bilang mga tinawag po ninyo. Pagpalain mo ang magang ito, Panginoon, at dalangin po namin, kayo ang maitas namin sa aming kalagitnaan bilang aming tunay na pastol. Pinupuri ka namin at dinadakila. Ito po aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Mga kapatid, bakit ba mahalaga na parangalan ang atin pong mga pastor? Gusto ko pong maintindihan po ito ng bawat isa po sa atin. So that kung hindi po natin ito nagagawa this time, ay magawa po natin ito para po makita natin yung kahalagahan ng mga pastor na siyang tumitingin at nangangalaga sa atin. Number 1, kung bakit kailangan po natin silang parangalan. Dahil po ang Diyos ang tumawag sa kanila. Ang Diyos ang tumawag po sa kanila. Roma chapter 11:29. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi po ito mababago dahil hindi po pwedeng magkamali ang Diyos ng tawagin ng isang tao para po maglingkod sa Kanya. At sinabi ko pong pastor, mga kapatid, dito ay yung tunay na tinawag ng Diyos. At kung merong mang nahulog na mga pastor, hindi po dahil nagkamali ang Diyos ng pagkakatawag po sa kanila. Sila na mismo ang pumili nito sa sarili po nila. Napadala po sila sa tukso at kahinaan ng laman, nakalimutan nila na sila pala ay lingkod at tinawag ng Diyos. Hindi nila pinahalagahan ang Diyos na tumawag po sa kanila. So yun po mga kapatid, kung bakit kailangan nating parangalan ang atin pong mga pastor dahil ang Diyos ang tumawag sa kanila. Pangalawa, ang pastor ay regalo ng Diyos sa iglesia. Sa Romans chapter 11:29, for the gifts of God are irrevocable. Again, hindi rin po pwedeng baguhin ito ng Diyos. And Ephesians chapter 4 verse 11, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Anong pong layunin ng Diyos kung bakit po ito pinagkaloob sa iglesia? Sa ikasasaktal ng mga banal, sa gawain ng paglilingkod, sa ikakatibay ng katawan ni Kristo. So malinaw po rito yung purpose kung bakit po sila ipinagkaloob ng Diyos sa iglesia. Tinawag sila ng Diyos, ipinagkaloob sila ng Diyos sa iglesia, mga kapatid, iniregalo ng Diyos. Bakit? Dahil dun sa pangatlo, ang mga pastor ay galing sa puso ng Diyos. Sa Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Sa madaling sabi, kaya dapat pong parangalan, mga kapatid, ang mga pastor dahil yon ay parangal natin sa Diyos na siyang tumawag sa mga pastor, na siyang nagkaloob sa iglesia ng pastor, at yun ay galing po sa puso ng atin pong Panginoon. Ang pagpaparangal sa pastor ay pagpaparangal din sa atin pong Diyos. Malinaw po ba ito sa bawat isa sa inyo? Now, ang tanong ko po ay ito, paano natin sila dapat parangalan? Ito na po ang atin pong pag-usapan. Paano ba dapat natin silang parangalan? Sapagkat kung wala po tayong kaunawaan sa bagay na ito, kahit meron po tayong magandang intensyon na nasa puso natin, na gusto natin po silang parangalan, kung hindi po natin alam kung paano o how
then hindi rin po natin magagawa na ito ay maipakita at maipadama sa kanila. So number one, mga kapatid, paano natin i-honor ang ating mga pastor o pararangalan? By supporting them. In 1 Timothy chapter 5 verse 17, let the elders, which is the pastor, that rule will be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. And verse 18, for the scripture said, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Sino po yung dalawa na binabanggit dito na dapat parangalan o worthy of double honor? Number one, the elders who are good leaders. Yun daw pong mga pastor, yung pong mga namamahala na napakahusay ng ginagawa nilang pamamahala. They deserve a double honor. Pangalawa, those who work hard at preaching and teaching. Yung matatanda daw po na mahusay mamahala at yung mga nagtuturo at nagpapahayag ng salita po ng Diyos, sila raw po yung karapat dapat na parangalan. So mga kapatid, listen. The pastor's job is to take care of his church. And it is the church job to take care of their pastor. Yun po mga kapatid. Hindi pa pwedeng isa lang. Kundi kailangan kung meron pong nagbibigay, may tumatanggap. At kung meron tumatanggap, sila rin po ay pwede rin magbigay. In 1 Corinthians chapter 9 verse 14, gayon din naman ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikakabuhay mula sa Ebanghelyo. Ipinag-utos ng Panginoon. So hindi po ito gusto lamang po ng tao. Na tinatawag po natin ay parang pinipilit tayo na gawin natin yung pong bagay na gusto niya, na ang tawag natin dito ay self-serving. For his own good, for his own benefit. Hindi po iyon mga kapatid, kaya alam naman natin, di ba? Na wala pong pastor, I don't know, sa ibang pastor, I'm talking about our pastor, wala pong pastor na magsasabi ng kanilang kalagayan sa kanyang mga tupa. Hindi po sila magsasabi ng kahit na ano para po magmukhang kawawa sa harapan po nila. No one will do that, mga kapatid. Pero hindi po tayo dun tumingin. Ito po, ipinag-uutos ng Panginoon. Mismo ang Diyos ang nag-uutos kanino sa atin na yung daw pong mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat mabuhay saan? Sa kanilang, sa pangangaral ng Ebanghelyo. And even in Galatians chapter 6 verse 6, ang nagtuturo ng salita daw po ng Diyos ay dapat bahagingan ng mga pagpapalang tinatamasa ng tinuturuan. You see, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat, look at the word, ay dapat bahagingan ng mga pagpapalang tinatamasa ng tinuturuan. And even in verse 4, wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Sinong kawal ang naglilingkod sa sariling gugol? Sinong tao ang nagtanim ng ubas at di nakinabang sa mga bunga nito? At sinong pastol ang nag-alaga ng tupa at hindi nakinabang sa gatas nito? Nasasaad sa kasulatan ni Moses, huwag mong bubusalan ng baka habang ginagamit sa pag-iik. Talaga bang baka lamang ang inaalala ng Diyos? Hindi po. Tayo ang tinutukoy niya. Dahil sa atin kaya ito nasulat. Sapagkat daw ang nag-aararo at ang gumigiik ay umaasang may kaparte sa kanyang aanihin. And look at verse 11. Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual, malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabangang material mula sa inyo? Yun po, sabi po sa 1 Corinthians chapter 9. Pangalawa, mga kapatid, how can we honor our pastor? By obeying them. In Hebrew chapter 13, verse 17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito.
Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi sila'y mahahapis at hindi ito makakabuti sa inyo. Bakit mahalaga na sila ay ating sundin? Dahil kagalakan nila ito. On the other side naman, mga kapatid, kung hindi natin sila susundin, hindi raw ito makakabuti sa atin. At ipapakita ko po sa inyo yung implikasyon nito at kung ano ang ibig sabihin nung binanggit po rito. Sa Exodus po, makikita po natin ito. Chapter 32. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatanganan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moses. Take note, sinunod ni Josue ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman kasama ni Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Verse 11, kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moses, kaya si Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito. Hanggang sa lumubog ang araw dahil dooy nilupig ni Josue ang mga Amalekita. So mga kapatid, ano po ang gusto kong makita natin dito? Doon sa picture na ito, meron po kasing dalawang uri ng battle. Yung tinatawag natin the natural battle and the spiritual battle. Si Josue, mga kapatid, represent the members. Siya po ang nagre-represent ng mga miyembro ng church. At alam nating araw-araw lagi po tayong humaharap sa labanan na ang tawag po natin dito ay battle of life. At ito po yung natural battle. Si Moses naman po, ang nire-represent niya ay yung pong mga leaders, yung pong mga pastors po natin. Si Hur at si Aaron naman po, ay sila naman po yung pong mga workers. Sila po yung naka-assign when it comes to spiritual battle. Now, pansinin po ninyo kung ano po ang nangyari sa spiritual at apektado po ang natural. Kapag nakataas po ang kamay ni Moses, nananalo sino? Sila Joshua sa baba. At kapag nakababa naman, natatalo naman sila. Anong connection ito sa atin? Kung hindi raw natin susundin ang mga pastor po natin, mahahapis sila. At sa tingin ninyo, makakapanalangin po sila para sa inyo? Kapag po sila ay discouraged, gaganahan po ba sila sa ginagawa po nila? Baka hindi na. At yung nangyayari po sa kanila, hindi daw makakabuti sa inyo. Kaya mahalaga po na sinusunod po natin sila bilang atin pong mga pastor. Tinutulungan po natin sila tulad po ng ginawa po ni Aaron at saka po ni Hur. At nung makita po nila, mga kapatid, na pagod na po si Moses, ano po ginawa nila? Itinaas nila ang kamay nito. Tinulungan, mga kapatid, hindi pinagtulungan. Nang makita nila na hindi natatagal si Moses, kumuha po sila ng bato para upuan ni Moses. Hindi para ipukpok sa ulo ni Moses. Ito pong maganda rito, mga kapatid, na nakita po nila na napapagod rin ang pastor po nila. Nangihina rin po ang pastor nila. Pero nariyan po si Hur at si Aaron at si Joshua na umagapay sa kanilang pastor na walang iba kundi po si Moses. At alam po natin, mga kapatid, who is this rock? Yung inilagay po sa upuan o na para maupuan ni Moses, who is this rock? Jesus Christ is the rock. Siya ang nagdala ng lahat po ng bigat po natin. Symbolically na nakikita po natin. Kaya po yun ang inilagay sa ilalim po ng puwitan po ni Moses at doon po siya naupo para po yung pong lahat ng bigat na pinapasan po ng pastor ay maisalin po sa atin pong Panginoon. And to prove that Jesus Christ is the rock,
In Deuteronomy 32:4, siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan ng lahat niyang gawa. Matuwid ang lahat niyang kilos, siya ay tapat, walang pagkukulang. Makatarungan at matuwid. In 1 Corinthians chapter 10 verse 4, at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Hesukristo. So mga kapatid, sinasabi ko po ito hindi po dahil ako o kami ang pastor po ninyo. Kung hindi po ang makakabuti po sa inyo. It is not enough to depend your pastor privately, but even publicly. Ang tungkulin natin bilang mga tupa ay siguruhin natin na ang ating mga pastor ay hindi tinatrato na parang doormat. Yung lagi na lang tinatapakan, na parang punching bag na lagi nilang binubugbog at sinasaktan. Hindi kinakausap. Sa halip ang ginagawa nila ay pinag-uusapan. Again, hindi po ito makakabuti sa inyo. So how can we honor our pastor? By recognizing them. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Ipinamamanhik naming mga kapatid na igalang nyo ang mga nagpapagal para sa inyo. Ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan nyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magsama-sama kayong mapayapa. Igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo. Sila yung mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa bawat isa po sa atin. At ang sabi rito, pag-ukulan natin sila ng paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang ginagawa. Mga kapatid, listen. Isa po tayong pamilya sa tahanan po ng Diyos. At walang isang pamilya na hindi nagkakamali. Ang mga anak ay nagkakamali sa kanilang magulang. Ang mga magulang ay nagkakamali sa kanilang mga anak. Pero hindi dahil may pagkakamali o pagkukulang ang ating mga magulang, ay hindi na natin sila kikilalanin bilang ating magulang. So likewise, ganun din po sa ating mga pastor bilang ating spiritual father. Meron din silang kahinaan, meron din po silang pagkukulang. Pero hindi po dapat mawala sa kanila o sa atin ang paggalang, pangunawa at pagkilala sa kanila. Alam niyo ho ba mga kapatid, ang ground para iwanan po natin o baliwalain ang isang pastor? Ito po, kapag po meron tayong tinatawag na doctrinal issue. Kung inililigaw na kayo sa kanilang mga itinuturo at merong panlilinlang at pandaraya na kapag ka ito ang atin pong sinundan ay pwede po tayong mapahamak, it's about time for us to leave those pastors. Sino man sila. Kapag ka hindi po naaayon sa sound doctrine ang itinuturo nila sa inyo, wala pong biblical base, at hindi po galing sa Panginoon, kundi meron pong deception, ay yun po ay ground para po sila ay inyo pong iwanan o talikuran. And second na reason para po gawin po ito sa isang pastor ay yung tinatawag natin na meron po siyang moral issue. Yung po siya, kung siya ay immoral, alam niyo na po ang ibig kong sabihin. Iyan yung pwede niyong talikuran. Pero yung totoo naman ng mga pastor at nagkulang lang sa isang bagay dahil sa kanya pong kahinaan, huwag po natin silang i-disrespect. So mga kapatid, yan ang paraan para po natin maparangalan ang atin pong mga pastor. Love them. Honor them, mga kapatid. Mahalin po natin ang atin pong mga pastor. And likewise, in our conclusion, mga pastor, mahalin ninyo ang inyong mga tupa. Ingatan po niyo sila.
Huwag niyo silang hayaan na masila ng lobo. Siguruhin ninyo na sila ay napapakain ng tama. Nadadala niyo sila sa mainam na pastulan at maiharap niyo sila sa ating Diyos na walang kapintasan. Mga pastor, rule them as a king, but the attitude of a servant. Alam natin ang ating Panginoon, He is a king. King of kings, but He served us as a servant. Naparito siya hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. In Lucas chapter 4, verse 18, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bulag na sila'y lalaya, sa mga bihag rather, na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng atin pong Panginoon. So mga kapatid, gawin po natin ang tungkulin natin sa atin pong mga pastor. Parangalan po natin sila sa nauukol para po sa kanila. As they had mentioned, give them a double honor. At mga pastor, likewise, kung ano naman ang ginagawa ng mga miyembro sa inyo, mapalad kayo kung ang mga miyembro ninyo ay nagmamahal din sa inyo. Mapalad kayo mga pastor kung kayo ay iginagalang at sinusunod ng inyong mga nasasakupan. Bless kayo kung naipuprovide ang lahat ng inyong pangangailangan. Sapagkat hindi lahat ng pastor ay masasabi nating sagana sa lahat po ng bagay. At kung isa kayo sa mga pastor na hindi pinagkukulang dahil naroon ang pagmamahal ng inyong mga nasasakupang miyembro, pahalagaan nyo rin ang bawat tupa na nagmamahal sa inyo. Huwag niyong pababayaan sila. Huwag kayong magkukulang sa kanila. Make yourself available sa kanila anytime na kailangan nila ng payo, kailangan nila ng counsel, kailangan nila ng tulong. So mga kapatid, kung ano ang ginawa ng ating Panginoon bilang ating punong pastol, ay ganun din ang ating gawin. Tayo na mga tinawag din na pastol ng Panginoon sa mga tupang ipinagtiwala sa atin ng Diyos. Muli po, tayo manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat sa pagkakatawag mo sa iyong mga lingkod. Na sumunod naman po, Panginoon, sa inyong panawagan at ginampanan naman nila yung kanilang pong tungkulin ayon po sa kanilang kakayahan. At salamat kayo rin po ang nagbibigay nito, sapagkat kung hindi nyo rin po sasamahan ang mga lingkod mong ito, hindi rin po nila magagawa yung mga bagay na pwede po nilang gawin. At yun nga po, kung katanggap-tanggap din sa inyo. Salamat po sapagkat hindi po kayo nagkakamali sa inyong pong mga tinatawag. Sila'y galing po sa iyong puso. Kaya Lord, kung paano mo pinahalagahan at ipinagkaloob ang mga lingkod mong ito sa bawat iglesia, hinihiling din po namin, Panginoon o God, ng mga iglesia, ng mga miyembro, ay pahalagan din po, Panginoon o God, yung tinawag po ninyo. Igalang po nila, O Diyos. Mahalin po nila, Panginoon, tulad ng pagmamahal mo sa amin at tulad din po ng pagmamahal na pwede po namin ibigay din po sa inyo. Lord, kami isang pamilya sa tahanang ito. May mga kahinaan kami, nagkakamali, may mga differences, Panginoon o God. Lord, pero huwag po yon ang maging sanhi para masira at mawasak yung pong pamilya na kayo rin po ang nagbubuo. Kaya Lord, pag-ibayuhin mo sa tahanang ito, Diyos, sa iglesyang ito, yung pong pagmamahalan, pagmamalasakakitan, pagkakaisa, Panginoon o God. At Lord, higit sa lahat, yung pong paggalang sa mga lingkod mo na siyang tinawag mo, na siyang nangangasiwa, at tumutugon naman, Panginoon o God, sa pangangailangan ng mga anak mong ito. Kaya muli, Panginoon, salamat sa iyo ang lahat ng ito. Selyuhan mo ang mensahe mong ito, Panginoon o God, at hindi po maagaw ito ng gawa ng kaaway. Muli sa iyo papuri, sa iyong parangal, sa iyong pagluwalhati at pagdakila.
Ito po aming samot dalangin sa pangalan po ng aming mabuting pastol. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. God bless you mga kapatid.